Sec Mike, yung sinasabi nyo na political ito eh. Obvious naman eh. Binasura ang kay Marcos, mukhang ang kay Sara, mukhang tutuluyan nila. Dahil ito ay gusto lang nilang pigilan si Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas sa 2028. Now, what would you say to those na stating the obvious? Because they state the obvious na ang impeachment naman is really a political process. It is yes, it is legal, but it is also political. Meaning to say, political forces get to choose kung sino ang tatanggalin at ma-impeach. At numbers game yan. Naririnig natin yung word na numbers game yan eh. If you have the numbers, then magkakaroon nga ng impeachment. If you don't have the numbers, ay walang impeachment. And that's perfectly fine under the Constitution because precisely impeachment is a political process. Anong masasabi mo dyan? Well, okay, Attorney Luke, again, pag nagsalita ako, it's not, parang, it does not refer to the actions of the Makamayan Bloc. No? Let me just clarify that kasi baka nami-mix na pag nagsalita ako, it's pointing to them. No, as I've said, consistent sila. Okay sa akin yan. Pagdating mo dun sa political, malinaw sa akin, kung hindi ka kalaban si Inday Sara Duterte, hindi mangyayari to. Hindi mangyayari yung pagbusisi ng Office of the Vice President Funds, hindi papayagan niya ng Committee on Budget, ng budget deliberations, hindi papayagan niyang busisiin. In fact, confidential funds yan eh. Talagang hindi na pubusisi yan. Ang pwedeng gawin ng COA dyan is to make an order kung ano yung pwede, ano yung papayagan. And naalala ko, wala pang 10 taon nakaraan. Diyan sa Quezon City, di ba yung nagkaroon silang confidential funds, nagpapamerienda. And you're talking of a local government, no, na mas malaki pa nga yung pondong ginagamit relative to the budget of Inday Sara Duterte. So sa akin, very political talaga yung nangyayari. Ito na lang isang kwento dun sa nangyari sa flood control scandal. Si Henry Alcantara, yung kanyang inamin na pondong pumunta sa kanya sa flood control, 30 billion pesos. Pag tiningnan mo yung 10% doon, na tingin ko mas malaki pa yung kita niya dahil ghost project naman yon, 4 billion pesos. Yung kanya lang as DE. Kung kanino pa siya nag-deliver kay Bernardo, kung sino pa mga politiko, hindi ko na alam yon. 4 billion pesos. Ang sinoli niyang pera, 300 million pesos. Ang nasoli niya na is 181. Ang commitment niya is 300 million pesos. So parang babalik ako dun sa punto na ito yung problema natin. Ito yung ating kailangan pagtuunan ng pansin. Bakit tayo nakatutok sa isang problema na may proseso pang sarili yan? Di ba? Meron pa yan eh. May COA, may appeal, may MR sila, pupunta pa yan sa korte, pero walang problema. Ang punto ko, Kongreso, bakit kayo parang bulag tayo? Isang distrito, isang DE, 4 na bilyon, 594, hindi nyo inimbestigahan. Ano mga proyekto ang nawala dito sa nangyayaring diversion na sinasabi, yung binanggit ng Makabayan Block na yung unallocated funds. Yung Metro Manila Subway, dapat tapos yan by 2028. Anong ginawa nila? Kinuha yung pondo, inilagay itong programa inilagay sa unallocated, naglagay ng flood control, cat's eye, netting, solar light, puro high kickback projects ipinalit. Anong nawalang mga proyekto? Metro Manila Subway, yung North and South Rail, yung long haul, papunta ng South Rail, Panay Guimaras Road, yung Laguna Lake na kalye, lahat ng to delayed. Anong sinasabing pag-aaral? Nag-usap kami ni Congressman Erice. Sa tansya niya, ang penalty natin is 400 billion pesos. So, ang problema ng bansa, ito ang nangyayari sa ngayon, nagtutuon sila sa isang problema na kung titingnan mo naman, hindi pa nga tapos ang legal na proseso dito, pero dahil may politika, ayaw nilang manalo at gusto nilang wag umupo, ito yung tinatarget nila. Gusto ko pa sanang magtuloy-tuloy ang ating baliktaktakan dito pero buksan naman muna natin sa media ang mga tanong sa ating mga guest. So, sige.
Hello po, I'm Agatha Gregorio of ABS-CBN News. Yesterday afternoon nga raw po, na-refer na raw po sa Office of the House Speaker yung impeachment complaints against the Vice President. Kayo lang po bilang mga nag-file, ano po yung ideal scenario for you moving forward na ma-refer na po sa Justice Committee on Monday po? Well, natutuwa kami, no? Masisimulan na yung proseso. No, once na napunta na to kay Speaker at ma-refer na ito ng Committee on Rules doon sa Committee on Justice, doon na magsisimula yung proseso ng impeachment. Kaya natutuwa kami na baka next week, no, dahil na-refer na ito ay makapag-schedule na rin hopefully yung Committee on Justice, no, doon sa kanilang doon sa pagdinig dito sa impeachment complaint ni Sara Duterte. And in relation nga po dun sa impeachment complaint against the President nga po, nakita po natin na sinabing insufficient in substance. Pero kayo pa rin po, confident pa rin po kayo sa sufficiency po ng complaints ninyo, seeing how the Justice Committee handled that complaint po? Yung against President Marcos po, seeing yung nangyari po dun sa hearing, confident pa rin naman po kayo na lulusot po? Ang tingin namin, very sufficient in substance. Yung complaint namin laban kay Presidente Marcos, meron kaming recital of facts, no, pointing to the impeachable offense. Meron kaming attachments, no? Yung laging pinapakita ni Congressman Tino na flash disk, yung ilan sa mga ebidensya nandun. At hinihintay lang namin yung hearing schedule, no? Para mas maibukas yung mga ebidensya na meron kami. At ang gusto nga namin talaga, ipatawag yung key people, si Secretary Bunoan, si Executive Secretary Bersamin, si Pangandaman, si Yusek Bernardo, si Saldico, lahat yan ipatawag at nang magkaalaman, no? Kasi sila yung may mga information. At ang problema, nakita na rin naman natin, talagang napaka-soft yung handling sa mga ito. Either pinayagan na lang na mag-resign, mag-leave, pinayagan mga ibang bansa, o di kaya ay hindi talaga nila kinukumpel na mag-appear doon sa mga hearings tong mga ito na may hawak ng ebidensya. Kaya inaasahan namin sa impeachment sana, no, na mapatawag sila. And then, of course, gaya ng sinabi ko kanina, nagpapatunay lang ito na ayaw talaga na ibulgar yung totoo. Kasi masyadong mabigat yung mga ebidensya at posibleng sabihin ng mga ito. Kaya hindi na, kumbaga, sinasabi ko nga, premeditated at saka premature murder ang ginawa doon sa impeachment complaint. Bahagi naman ng impeachment articles, no, yung complaints namin laban kay BP Sara. Confident kami, no, yung isang na yun, no, yung betrayal of public trust, na uusad ito dahil nakita nga natin sa Committee on Good Government with the authentic mga documents from different agencies, ay eto na yun pinatunayan na halos yun. Kaya confident kami na pagdating nito sa Committee on Justice ay matutuloy ito hanggang dun sa hearing proper. Thank you po. Okay. Hello po, I'm Lance from Newswatch Plus, formerly CNN Philippines. So, Kongs, may yung tanong ko lang po would be first, kasi may chance pa naman na mabago yung desisyon kapag binaliktad ng Kamara or ng 1/3 dun sa scenario, yung desisyon doon sa pagbasura kay sa impeachment complaint versus President Bongbong Marcos. Pero sa current political landscape ngayon sa Kamara, do you think parang how likely is the reversal? Do you think talagang at this point, patay na yung mga reklamong yun, given the political landscape now at the House? Kung real talk lang, tama yung sinasabi mo no? Na talagang it's a miracle. No? Pero
Sabi nga ni, let me be poetic at this time. Sabi nga ni John Donne na sumulat ng Sonnet 10, Death be not proud. Describing about the paradox of death. Na kung saan, pag may kamatayan, ang isang aspeto rin yan, may mabubuhay. At palagay ko, mabubuhay sa lansangan, yung protesta ng mamamayan. Kaya nga sa February meron ng plano, para doon sa malawak na pagkilos laban sa mga kurakot. How about Kong Castro and Defensor? Well, with the current political landscape nga na sinabi mo, na tingin natin marami doong, ang tawag nga nila, mahal na Pangulong Marcos noon. So, tingin natin very slim talaga yung chance. Unless magkaroon talaga ng ng isang baka merong isang pangyayari na talagang magtutulak doon sa mga kongresista na talagang manindigan para panagutin si President Marcos given nga yung gravity noong mga evidences. Dahil si Ma'am Lisa poetic o biblical naman. It is easier for a camel to enter the eye of the needle than for Congress to pass the impeachment against BBM Marcos. May second question po would be about the Vice President naman. Given po dun sa nakita nating proceedings dito sa Kamara in terms of sufficiency in substance and form, and yun nga po hindi nakalusot doon sa substance requirement yung mga dalawang impeachment complaints kay President Bongbong Marcos, do you think especially for the complainants, may impact po ito sa pagtingin ng Kamara doon sa sufficiency in form and substance nitong mga inihain yung reklamo laban sa Vice Presidente? O do you think mas magiging madali po ba yung proseso in declaring this as sufficient in substance given these were refiled versions naman? Parehas naman kaming confident dun sa impeachment kay Marcos at lalong-lalo na ito kay VP na sabi ko nga nung last Congress pa ito na tinalakay ng extensive dun sa committee. Kaya tingin namin hindi kami mahihirapan talaga na makalusot itong impeachment kay Sara Duterte in terms of substance. Good morning po, I'm Nino from Hataw. Let's face po the reality sa Congress, number games po yun, tsaka political. So, automatic na kay President Marcos, wala. Isang mic. Hello, yeah. Kasi po, tingin na po natin na patay na po yung impeachment laban kay Pangulong Marcos and you saying you admitted na pupunta na lang po kayo sa kalye, sa kalsada. Pero alam niyo naman po yung administrasyon, ilan ng mga big rallies ang naganap pero parang bingi pa rin sa katotohanan na ibinabato niyo sa kanila. Sa tingin niyo, mapapanagot niyo ang Pangulong Marcos after his term na po ba? Actually, meron naman tayong mga historical instances na nagpakita na nagiging epektibo yung protesta ng mamamayan sa lansangan, no? 'Di ba? Yung EDSA 1, EDSA 2 ay nagpakita na sa pamamagitan ng pagkilos ng mamamayan ay humahakbang sila, no? Doon sa accountability na gusto nila sa mga particular presidente natin. Kaya hindi ko minamaliit ang proseso na yon, no? Kaya hindi natin pwedeng masabi na
maliit naman, therefore wala na. May mga bagay na pwedeng mangyari kung saan ay maignite yung malawak na pagkilos ng mamamayan at lalong higit kung ito kung lalong sinisikil at saka pinipigil ang paglabas ng katotohanan. Nasa kasaysayan na natin yan. Idagdag ko lang yung sinabi ni Ma'am Lisa, noong panahon ng EDSA 1, pinatay si Ninoy 1983. Umabot ng 3 taon pa bago nagkaroon ng malawakang pagkilos yung taong bayan. Nung panahon ng impeachment ng EDSA 2, yung EDSA 2 mismo, nagsimula yun mga September eh. Di ba kami pa nga yung unang nag-file nun ng impeachment case. Kami ang complainant kasama si Senator Herrera, Senator Alvarez. Yung amin pa nun, hindi pa klaro yung mga procedure at that time. Hawak ko pa yung papel, umiikot ako sa Kongreso. O, pipirma ba kayo? Pipirma ba kayo? Eventually, January. December, January, sabi na pipirma kami. So we had to make individual complaints. Hindi na isang resolution dati ginawa namin, Attorney Locke, tapos pinipirma namin, nagkaroon ng individual complaints. So kung titingnan mo, buwan din. Tandaan natin dito kay Pangulong Marcos, nagsimula lang na sinabi yung pangalan niya sometime November 14. Na sinabi ni Saldico, ako nagdi-deliver ng pera sa'yo. Ito yung ginagawa ninyo. Umusad kaso lumaki na lahat. Ilang buwan pa lang tayo. Kung titingnan ko yung rally noon ng EDSA 2, yung maliliit na rally noon, kukumpara ngayon, mas malaki ngayon. Kung meron malawakang pagkilos na magaganap, palagay ko, aabot din sa punto ang pagkakaisa ng iba't ibang pwersa ng politika na hindi na talaga pwede ang Pangulong Marcos na magpatuloy. Bakit? Galit na negosyante. Nakita nila, biruin mo yung GDP. Akala mo 5%, ang totoo pala 3% kasi yung 2% pala goes GDP. Galit na yung maraming mga institusyon ng gobyerno, maging ang kapulisan, kasundaluhan. Kahit na pag nagrarally, makikita yung mga pulis bumubulong. Salamat po. Pasensya na kayo, nandito kami, pero salamat po. So ito yung mga bagay na nakikita ko ngayon, na dahan-dahan at maging sa survey nakikita natin, negative 50 na ang Pangulong Marcos. Natanggal ang Pangulong Estrada, positive 14 during that time. So ito yung mga patuloy na nakikita natin. Para sa akin, hindi politika. Katulad na sinabi ko, supporter nga ako ni Bongbong Marcos that time, nag-campaign ako eh. Pero nakikita ko talaga yung mismanagement ng ating bansa. Dahil hindi niya pwedeng i-deny yung kaninang tanong about substance. Kahit na nga walang isinabit doon ng Makabayan Black, sinabi lang nila, ito yung budget, ito yung SARO. Pag inimbestiga mo yun, lalabas lahat doon. Nilabas niya yung unallocated funds, andun lahat ng ebidensya mismo. Yung sinasabi ng parametric formula, andun. Kasi, nung araw sa Kongreso sa amin, bibigyan kang budget, District Congressman, 70 million. Huwag kang makialam sa national budget, ha? Gagawin namin yung kailangan namin gawin. Ginawa yung C5, ginawa yung flyover doon sa distrito ko, ginawa yung flyover sa Katipunan. Wala kaming alam doon. Because that was the National Infrastructure Program. Ang thinking ng national government, ito, may pondo kayo para yung hindi namin nakikita, ayusin ninyo. Kung may kulang pang classroom, kung may kailangan kayong tulungan sa pakuryente, sa patubig. Ngayon, anong ginawa ng DPWH? Congressman, tigto 2 billion kayo. Anong gusto ninyong mga proyekto? Yung matitira, yun na yung national government. At doon pa nila ginagamit sa kung saan-saan bagay. So, I agree with the state. Hindi ko nakita yung actual na final ng Makabayan Black, pero nakita ko yung draft nung sinubmit. Tama lahat yung sinasabi nila eh. And may substance talaga yun because no less than the national government, hindi mo na kailangan kalkalin. Yun lang releases at pirmahan ng pondo is enough evidence to prove their point that there is corruption in the budget. Tanong rin po, gusto nyo ipa-impeach ang Pangulo, gusto nyo ipa-impeach si Vice President, sino pong gusto nyo umupo sa gobyerno? At anong klaseng gobyerno yung gusto nyo ipalit?